beloved Boss Mike Cervera. Ng pagtugis kay Pastor Apollo Kibuloy sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Sinabayan pa yan ng kumakalat na balitang pasasabugin daw ng mga pulis ang cathedral. Live mula sa Davao City. Ayan na, pasasabugin ka na. Dapat lang. Sa sobrang, ayan, kita mo. Sobrang ginagawa nyo. Ayan, no, pasabugin nyo na. Nasa frontline ng balitang niya, si Gary De Leon. Gary, anong reaksyon dyan ng mga miyembro ng KOJC? Oh. Alam mo, Cheryl, no, kanina nagkaroon nga ng konting pagpapanik yung mga miyembro ng KOJC matapos nga mabalitaan nila na meron nga magpapasabog sa kanilang katedral. Pero sabi naman ng PNP, fake news ito. Itong mga, mga kampo ni Kibuloy, yung mga kampo ni Kibuloy, mga kababayan, kung ano-ano na lang propagandang ginagawa para kaawaan sila ng taong bayan. Alam nyo, makinig kayo mga taga-Kojik. Huwag na kayong gumawa ng kung ano-ano na mga peking ganyan tulad yung pasasabugin. Di ba? Kasi hindi na maawa ang taong bayan. Hindi na maawa yung mga tao kay Kibuloy. Bakit? Ang katwiran ngayon, anak ka ng Diyos eh. Ikaw may-ari na sanlibutan eh. Ikaw may-ari ng lahat eh. Bakit kami maaawa sa'yo? O edi iligtas mo sarili mo. Di ba? Pagpapatuloy ng paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy ngayong araw, kapansin-pansing dumami uli ang mga pulis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Gamit ang ground-penetrating radar ng PNP, may natukoy na raw silang lugar sa compound kung saan posibleng nagtatago si Kibuloy. May nadidetect po tayo na sign of human life dyan po sa ilalim po ng ground. At yan, Yan na yung balita ng nakaraan na meron daw silang nadidetect na na may tao sa ilalim ng lupa. Sabi nung mga nung mga tatanga-tangang mga taga-Kojik, ano yung naririnig nyo? Pintig ng puso ng palaka. Yung palaka pala nasa ilalim na rin ng lupa. Ganun ba yon mga kababayan? Ang alam ko sa palaka nasa mga lang nasa mga ilalim na mga damo ng mga palayan. Ngayon pala sa pag-iisip ng mga taga-Kojik, abay nasa ilalim na rin ng lupa ang mga mga palaka. ngayon ang tinutumbok po natin para tuluyang malocate yung pinanggagalingan po nitong mga heartbeats po na pinaniniwalaan po natin na yung mga taong ating hinahanap po. Sa gitna ng pagkilos ng mga pulis, may natanggap daw na impormasyon ng KOJC na nagtakda ng 2 oras na deadline ng PNP para pasukuin si Kibuloy. Alam ko daga. Nasa ilalim ng lupa pwede. Ahas. Nasa ilalim din ng lupa. Di ba? Pero kung palaka, malabo yun. Wala sa ilalim ng lupa yun. Kaya malamang ahas. Ahas na tulad ni Kibuloy. Bakit? Bakit parang ahas na tulad ni Kibuloy? Lumilinggis eh. Pumupulupot eh. Di ba? Ano ang ng ahas? Lilinggisin ka, pupuluputan ka, tapos kakainin ka ng buo. Parang ginawa ni Kibuloy sa mga biktima niya. Di ba? Yung mga biktima niya. Di ba nilinggis? Tapos kinain ng bombo. Habang umiiyak, di ba? Habang umiiyak, nilinggis ka ng ahas, pinuluputan ka, di ba? Iiyak yung biktima eh. Sa nasagap na balita ng KOJC, pasasabugin umano ng mga pulis ang kanilang katedral kung hindi lalabas ang pastor. Pero agad na tinawag ng PNP Davao Region na fake news ang impormasyon na yan.
O, yung palaka na sinasabi nila, fake news nga fake news. Yung palaka na sinasabi nila, mga kababayan, hindi naman kinain ni Kibuloy. Ay, hindi naman hindi naman, hindi naman yun yung nasa ilalim nga ng lupa. Yun yung kinapa. Pinasukan ng ahas. Yung palaka. Nilunok. Sana namang kasinungalingan ang pinapalabas ng KOJC na bobobohin namin ang kanilang compound. Kagaya ng kasinungalingan na sinasabi nila na pinutulan na namin sila ng tubig at kuryente. Kaya sa lahat ng mga mamamayan, mga kababayan natin, huwag agad kayong maniniwala sa mga pinapalabas nilang mga kasinungalingan. Fake news kayo. Argo, fake news kayo. Sa ilang larawan naman ay pinakita ng PNP Davao Region, makikitang walang anumang damage sa katedral. Taliwas din daw yan sa sinasabi ng KOJC na may drilling at pag-ukay sa loob ng compound. Sinubukang isama ng PNP Region 11 ang ilang miyembro ng media para ipakita ang lugar na posibleng pinagtataguan ni Kibuloy. O, yan na nga. Normal lang yung gawin nila lahat yung fake news. Talaga magbabalita yan ng fake news. Kumukuha sila ng simpatya. Na wala naman nakikisimpatya. Kumukuha sila ng mga tao kasi kulang sila. Baka umaasa sila, sumama sa kanila yung mga polis at mga militar. Yan yung inaantay nila ultimong mga Duterte, ayaw na kayo samahan Di ba iniwan kayo sa ere? Anong ginawa ng mga Duterte? Nag-rally-rally kayo dyan, Dumating ba mga Duterte? Nga. Pero pagpasok sa entrada, biglang humarang ang mga miyembro ng KOJC. Nagbarik Kita nyo mga ginagawa nila. Pahara-hara sila Paano mapapabilis yung paghahanap kay Kibuloy kung sa lahat ng gagawin ng mga pulis, hinaharang nyo? kada sila, kaya hindi na narating ng media ang katedral. Nananatili naman ang pwersa ng mga pulis sa loob ng compound ng KOJC. Naniligan si Justice Secretary Boying Remulla na maaari pa rin magsilbi ng warrant ang PNP laban kay Kibuloy. Maaari pa rin Sa kabila yan ng temporary protection order na nagpapaalis sa anumang uri ng Ay, maliwanag maaari pa rin magpalabas ng warrant of arrest ang ang korte at ang Department of Justice. Kaya walang katapusan yan. I think that the rule of law will not be respected by people unless we are able to show that we will not let go of people even how high their stature may be. And we intend to really carry this out to the end. Inilahad ng DOJ na may mga na-rescue raw na 2 human trafficking victims sa KOJC compound. Isa lalaki Isa pa yan, human trafficking na namang dagdag kaso. Sige, tuloy. mula sa Samar at babaeng mula sa Cotabato raw ang mga na-rescue. Nasa pangangalaga na ng Department of Social Welfare and Development ang mga biktima. Pero itinanggi naman ng KOJC na may nangyayaring human trafficking sa kanilang compound. Meron ding hinarap sa media ang KOJC na sinasabing biktima ng human trafficking kahit hindi naman daw. Hindi talaga po. Freedom of choice ko po to. Ibigyan niyo ako ng kalayaan. I-serve ko yung buhay ko sa Ama to the Son. Kita niyo yung paniniwala. Isa-serve nila yung buhay nila saan? Sa Ama to the Son. Oy! So naniniwala talaga sila mga kababayan na Son of God si Kibuloy. At pag-aari na ni Kibuloy yung kaluluwa nila. Grabe, Sabi naman DILG Secretary Benhur Abalos, para matigil ang operasyon ng mga pulis sa KOJC, mas mabuting sumuko na lang si Kibuloy. Pastor Kibuloy, I know you are a man of God. You've been reading the Bible.
Oy, ay Chang, ulitin ko para sa'yo. Oh, makinig ka. Oh. daw. Hindi talaga po. Freedom of choice ko po to. Ibigyan niyo ako ng kalayaan. I-serve ko yung buhay ko sa Ama through the Son. Oh, kita nyo? Choice niya daw yun. I-serve niya yung alin. Yung buhay niya. Oh, sa Ama at sa Son. Saan? Sakit sa ulo ng mga to. Sabi naman, DILG Secretary Benhur Abalos, para matigil ang operasyon ng mga pulis sa KOJC, mas mabuting sumuko na lang si Kibuloy. Pastor Tibulo, I know you are a man of God. You've been reading the Bible. You've been telling us about justice. But now it's time to face it. Now it's time to Alam nyo, kahit ano sabihin natin Kahit ano sabihin natin. Oh, hindi nila tatanggapin yung katwiran. Oo, Secretary Abalos, hindi nila tatanggapin. Kahit anong katwiran, kahit anong paliwanag, hindi nila tatanggapin. Bakit? Kasi naniniwala na sila kay Kibuloy. Pag-aari na ni Kibuloy yung kaluluwa nila. Kita mo? Wala na. Nandun na nakatanim sa isip nila. Ang kaluluwa ko, pag-aari ni Kibuloy. Kaya kailangan, kailangan ko yung buhay ko para kay Kibuloy. Itataya nila ang buhay nila para kay Kibuloy. Wala na tayong magagawa ron. Wala na. Kahit anong gawin ninyo. Our beloved Boss Mike.